Actually, when I was new in ABS, I always wanted to work with Kim, but Welcome to Philippine Showbiz Updates. Latest updates ang hatid sa iyo ng channel na ito, at kung mahilig ka sa mga ganitong kaganapan sa showbiz, ay maaari mong isubscribe ang channel na ito para laging updated sa showbiz ganap. Sa MediaCon ng What's Wrong with Secretary Kim, tinanong sina Kim at Paulo kung bakit minahal ang kanilang tambalan. Ayon kay Kim Chiu, hindi rin niya eksaktong alam ang rason, at sa linlang lang sila unang nagkatrabaho ni Paulo at sinundan pa ng What's Wrong with Secretary Kim. Actually, di ko rin alam. Siguro sa tagal namin dito sa industriya, parang ngayon lang talaga kami nagkasama ni Paulo mag-work. Kami ng another project. So, mas kilala na namin yung isa't isa. Kaya't nagpapasalamat si Kim Chiu sa mga biyayang natatanggap nila, at nagulat din siya na sa kabila ng kanilang edad, mayroon pa ring nagsiship sa kanila ni Paulo. Nakakagulat na sa edad namin na to, meron pang nagsiship. Ganon. Yung parang weird yung feeling, pero parang salamat po. And yun, sobra kaming natutuwa. Para kay Paulo, mula pa noong unang lumipat siya sa Kapamilya Network, ilang beses niyang nabanggit kung gaano niya nais na makatrabaho si Kim Chiu. new in ABS, I always wanted to work with Kim, but I wasn't given the opportunity until now, until the project we did last year, and I was very happy. Bagamat hindi siya nabigyan ng pagkakataon noon, masaya siya ngayon dahil sa wakas, nakatrabaho na niya si Kim Chiu. Idinagdag pa ni Paulo na bukod sa pagiging kilala ni Kim Chiu, gusto niyang katrabaho ang isang artistang mabilis kumilos at alam ang ginagawa. Ito ay isa sa mga katangian na napansin niya kay Kim Chiu, kaya't natutuwa siya na makatrabaho si Kim. Because parang we know that Kim's a star and she's so bubbly, and parang we also know that she's maturing as an actress. One of the qualities that I would say is I like working with people who works fast and knows what they're doing, and si Kim ganun. Anong gusto mo din? Isa rin sa naitanong sa Kim Pao, kung ano ang ina-admire nila sa isa't isa. Nakangiti naman si Paulo at ang mga kasamahan sa likod sa sagot ni Kim. Si Paulo, syempre, ano siya, sobra siya, pogi siya. Kyopta. Kyopta! Ayon din sa aktres si Paulo ang kanyang boy version dahil madalas magtugma ang kanilang iniisip. At proud din si Kim kay Paulo, bagamat hindi ito ang nakasanayan na gampanan ni Paulo, na ibibigay pa rin ni Paulo ang kanyang best sa series. Sa trabaho, and then parang we share the same passion when it comes to work. Tsaka pares kami ng gusto. So nakakagulat na parang boy counterpart ko na eto, bilisan na natin, gawin natin maganda. Dagdag pa ng aktres mas hahangaan pa si Paulo, sa kanyang mahusay na pagganap sa What's Wrong with Secretary Kim, sa huli masaya si Kim na nakatrabaho ulit si Paulo. Na-lowbat. Na-lowbat version niya ko. na-lowbat. Oo, pero isa lang yung gusto namin, pero siya yung low-bat version, pero ako yung high energy version. So parang nakaka-amaze na may makakita ng boy version mo, which is siya. Sabi ng pero tinukso ko yung sarili ko, weird. Pero yun, nakakatuwa makatrabaho ang isang Paula Avellino. Good job, and I'm happy to work again with you sa project na to. Napansin din ni Paulo ang kakayahan ni Kim na bigyan ng kulay ang mood ng kanilang set. Isang bagay na bihirang makita ni Paulo sa iba. Siya talaga nagsiset ng tone ng set. Lahat ng tao energized din. Kahit siya, naging high energy na rin siya. Nadala mo. Ang hirap. Sumang-ayon ang host, pinuri ang pagiging masiyahin at energetic ni Kim. I can also personally attest to that. With Dreammaker, nakita ko yun kahit past midnight na, yung energy level po ng Kim Chiu, iba naman po talaga, kaya naman nahahawa yung lahat. Don't forget to like, comment, and subscribe for more updates.